Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit tayo dito sa Bible study po natin sa Rema Pills. Amen po. So, nitong mga nakaraan po, nakarinig po tayo ng iba't ibang mga testimony ng mga kapatid po natin sa Panginoon. Amen po, mahigit isang linggo pa lang po ang nakakalipas simula po nung tayo ay mag-camping. Amen po. Pero minsan pa, hayaan nyo po na sa araw po na to, sa hapon pong ito, minsan pa, makarinig po tayo ng mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po. So, ulitin ko po, mga nakaraan po, alam ko po, marami na po tayong napakinggan at nabasa na mga testimony ng mga kapatid po natin sa Panginoon. At dito, makikita po natin na tunay nga pong hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Nandun yung answered prayer tayo. Amen po. Bakit kasi ang prayer natin palagi, every time na magka-camp ay yung Panginoon, katagpuin mo ang puso ng bawat isa kung saan ito naroroon. Amen po. At lahat po tayo ay hindi pinagkulang ng Panginoon, kundi tayo ay hindi lang pinuno, kundi tayo ay pinag-umapaw ng Diyos. Amen po. At dito po sa theme po ng camping po natin na Are You Ready? Amen po. Handa na ba tayo? Alam niyo po, nung nakita ko po yung poster po natin na napatanong din po ako sa sarili ko na handa na ba ako? Ready na ba ako? At kasi palagi nating nakikita, palagi nating nababasa, palagi sa ating inire-remind na Jesus is coming soon. Are you ready? Amen po. Pero meron pa po ko isang nakita. Ang sabi po doon, mas tamang sabihin na Jesus is ready. Are you coming? Amen po. Yan, kung meron po kayong mga katabi, sabihin po natin sa kanila, are you coming? Kasama ba tayo? Amen po. Kasi kung meron mang handa sa ating lahat, ay walang iba kundi ang Panginoon na tayo lang ang hinihintay ng Diyos. Amen po. Dito sa tema po ng nagdaang camping po natin, na magkakaroon ka ng self-check. Self-reflection ka. Amen po, i-check mo yung heart mo. Ready na ba ako? Ready na ba tayo? Katulad ng tinuro sa atin ng ating Pastor Boy. Amen po, ba't kasi madaling sabihin na ready na ako? Pero ang tanong po ay, kamusta ba ang heart natin? Sabi po ni Pastor Boy, kamusta na ba yung relasyon natin sa Panginoon? Kamusta na yung spiritual na buhay natin? Kamusta na ang paglilingkod natin sa Panginoon? Amen po. Kahit kasi hindi po madaling sabihin na handa na tayo, pero kamusta tayo sa harapan ng Panginoon? Amen. Are we ready? Kahit kasi dun po sa tinuro sa atin ng ating Pastor Boy sa Matthew chapter 25, dun sa 10 dalaga. Amen po. Kung saan ng 5 ay matalino, ang 5 ay mangmang. Amen po. Lahat sila naghihintay dun para sa lalaking ikakasal. Amen po. At ang akala nila, lahat sila ay ready. Bakit kasi lahat sila ay may dalang ilawan, lahat sila ay may dalang langis. Amen. Pero kung maaalala natin, ang sabi dun sa kwento, yung 5 matatalino, may dala silang extra na oil. Amen. Pero itong 5 hindi matatalino, ay wala silang dalang labis. Amen. Pero ang akala nila sa sarili nila ay ready sila. Ba't kasi naghihintay sila? Amen. Itong 10 dalaga ay lahat ay naghihintay sa Panginoon. Pero itong 5 mangmang o 5 hindi matalino, amen, na hindi nagdala ng extra na langis. Amen. Hindi sila ganun ka-ready. Akala lang nila ready sila kasi naghihintay sila. Pero they are not that ready yet. Amen po. Kaya nga po, hindi sila nagdala ng extra. At dahilan doon, hindi sila nakasama doon sa kasalan. Amen po. So, dito po sa camping po natin na ito, amen, tayo po ay kinorek din ng Diyos sa bagay na to. Pinalalahanan tayo ng Panginoon kung talaga bang handa na po tayo. Amen po. Pero dito po minsan pa, hayaan niyo po na i-share ko din po sa inyo yung ginawa ng Panginoon personally at sa mga kabataan po. Dito po sa
sa outreach po natin. Amen po. At doon po, bago po mag-camping, alam naman po natin na syempre po, nagpe-pray tayo, nagfe-faith tayo, amen po, ng pangailangan ng gawain. Amen po. At nandun na hanggang sa last minute bago mag-arrival, nandun yung nagfe-faith ka, nagpa-fundraising ka. Amen po. At alam niyo po, nung last day na magpa-fundraising, magtitinda po kami ng palitaw kasama yung mga kabataan po. Alam niyo po, nandun yung prayer ko po na, Panginoon, sagot mo kami. Sagot mo kami. Amen po. At alam niyo po, ang isang nakaka-encourage na bagay ay yung kahit nakikita mong parang imposible, pero dahilan sa nakikita mong willing yung mga kabataan na tumutulong at gusto talaga nila na sumama ng camping, amen po, napapalakas ka eh. Amen po. Na nai-encourage ka na magpatuloy, na tulungan sila. Amen po. At dito po, habang nagpa-fundraising po kami, ayan, salamat po sa Panginoon. Bakit kasi hindi naman po nagtatagal yung pagtitinda namin. Bakit kasi nasa sold out agad. Pero, nung binilang na po namin lahat ng naipon po namin, alam niyo po, kulang pa rin ng malaki. At nung sinabi ko po sa mga kabataan na, sige, mag-ready na kayo, mag-prepare na kayo. Alam niyo po, habang hawak ko yung pera, yung pang-campi, yung pang-transpo, alam niyo po, umiiyak po ako sa Panginoon kasi ang sabi ko sa Lord, ginawa na namin yung part namin. Ngayon po, pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat. Kung nagawa mo kami, Panginoon, na samahan, gawa mo kaming may tawid ng mga nakaraang camping, ganun din ngayon, Panginoon. Tas habang nagpe-pray po ako, naalala ko po yung kwento na nung pinakain ng Panginoong Jesus ang 5,000 katao. Meron lang silang 5 tinapay at 2 isda. Ang sabi ko po sa Panginoon nung time na yun, Lord, kung nagawa mong pakainin ang 5,000 mula dun sa kakaunti, nagawa mo silang i-provide yung kailangan nila sa pamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda. Sabi ko, Panginoon, ganun ka din sa amin. Ibibigay mo, ipoprovide mo ang pangailangan namin. At alam niyo po, salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi, nandun na sa camping, na-provide ang lahat ng pangailangan. Amen po. Ang Diyos po natin ay Diyos na hindi nagbabago. Kung siya ay Diyos na gumagawa ng himala noon, ay siya pa rin Diyos na gumagawa ng himala po ngayon. Amen po. At isa pa nga po, ulitin ko po na nakaka-encourage ay yung makita mo yung mga kabataan, yung mga isasama mo na willing sila at tumutulong sila. Kasi ang sabi ko po sa kanila, nung nagpe-prepare po para sa camping, sabi ko po sa kanila, tulungan nyo ako na makapag-raise tayo ng fund natin. Amen po. Bakit kasi yung mga miyembro kailangan mong turuan na maging sila ay magtanim sa spiritual nilang buhay. Amen po. Sabi ko, bukod sa nagpa-fundraising tayo, nag-iisip tayo ng fundraising, sabi ko po sa kanila, mag-solicit kayo. At kasi kilala naman po nila yung mga konsehal dun po sa barangay. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi itong mga kabataan po na ito, hindi lang po sila dun sa mga konsehal nag-solicit eh. Ang sabi po nila, nag-chat sila, nagbahay-bahay daw po sila. Alam niyo po, hindi sila nahiya eh. Ba't kasi iniisip nila, gusto talaga nilang makasama. Gusto talaga nilang maranasan ng Panginoon. Amen po. At alam niyo po, during camping, hindi sila binigo ng Panginoon. Yung pong pinakabata po sa kanila ay 13 years old. Pero kahit dun sa pinakabata ay pinuno ng Panginoon. Kaya po, ang sabi po ng ilang mga kabataan po na ito, during camping, doon po nila na-realize, doon nila natutunan na dapat po palang magpatawad. Bakit? Kasi meron silang mga galit, meron silang sama ng loob. Ang sabi niya, na-realize sila na kahit gaano pala kalaki ang kasalanan sa'yo ng isang tao, dapat mo rin silang matutunang patawarin kung paano kang pinatawad ng Panginoon. Amen. At ang sabi pa po ng isang kabataan po na ito, during camping, doon niya lang po naranasan na umiyak sa Panginoon, lumuhod sa Panginoon. Bakit? Kasi nandun yung comfort, nandun yung pagyakap ng Panginoon sa kanila.
Sabi niya, ngayon ko lang po naranasan na sobrang umiyak. Bakit? Kasi sobrang nararamdaman ko po ang presensya ng Panginoon. Sabi niya, ganito po pala sa camping. Sabi po, itong mga kabataan po nito, naging malinaw po sa akin, naging malinaw po sa amin na one day, mag-worker po ako, na may calling po ako, sabi ng Panginoon. Nagtatanong po ako sa Lord, ano yung kalooban niya sa akin, gawin niyang malinaw kung ano ang plano niya sa akin. At ang sabi po sa akin ng Panginoon, may calling daw po ako. Yun po yung sabi, yun po yung testimony ng ilang mga kabataan po na nakasama dito. Salamat po sa Panginoon. Bakit? Kasi ngayon pa lang na bata po sila, piniprepare po sila ng Diyos, ginagawang malinaw po sa kanila ng Panginoon yung purpose sila sa buhay. Amen? Ba't? Kasi ang sabi ko po sa kanila, magtanong tayo sa camping na ito. Bakit? Kasi sayang ang buhay natin kung matatapos ito na hindi natin alam ang kalooban sa atin ng Panginoon. Tanungin natin, bakit tayo nandito? Amen. At salamat po sa Lord. Bakit? Kasi sinagot po sila. Hindi po pumalya ang Diyos sa bawat isa po sa kanila na sagutin ang mga tanong po nila. Amen po. At ang sabi pa po nila, magpapatuloy po ako. At nangangako po ako na one day, gusto ko po mag-worker din po ako, maglilingkod po ako, papagamit po ako sa Panginoon. Amen po. Yan, sabi nga po ni Pastor Boy, kapag nandun ka, na-expose ka sa anointing, gagawin nitong malinaw sa iyo ang lahat. Bakit? Kasi ang anointing ay nakakapagpalinaw ng isip ng tao. Amen? May mga bagay tayo na nung wala pa tayo sa Panginoon, nung hindi pa natin nararanasan ng anointing, parang magulo, hindi natin maintindihan. Pero the time na naranasan natin ang anointing, biglang nagiging malinaw ang lahat sa atin. Amen po. Kaya ito po yung kagandahan na nagkakampo tayo. Ito yung kagandahan na nakapagdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Bakit? Kasi sa camping, ginagawang malinaw sa atin ng Diyos ang kalooban niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. At personally din po, sa akin po, yan, before po mag-camp, syempre po, lahat po tayo, nakakaranas po tayo ng atake po ng kaaway. Wala pong exempted, wala pong excuse po sa bawat isa po sa atin. At before camping po, nandun yung battle po sa isip ko, na syempre po, makikita mo yung ibang mong mga kabatch, makikita mo yung ibang mong mga kasama na ganito na yung achieve nila dito sa mundong ito. Amen po. At nagkakaroon ako ng kaisipan na what if wala ako sa full time? What if wala ako sa paglilingkod? Ano kaya ang katayuan ko ngayon? Ano na kaya ang achieve ko? Amen po. At alam niyo po, during camping, kinausap ako ng Panginoon na kinorek ako ng Diyos sa bagay po na ito. Nalala ko po yung prayer ni Pastor Boy nung second night. Ang sabi niya po doon, Panginoon, ayaw ko na sa iba. Hindi ko na nais pa sa iba kung wala ka. At kasi hindi ako mabubuhay ng malayo sa'yo. Amen po. At alam niyo po, kahit tapos na po yung camping, nararamdaman ko pa rin yung anointing, yung presensya ng Panginoon. At habang nagpapahinga po kami, nakauwi na po, nagpapahinga, ganyan, namin po nasa isang sulok po ko, nananahimik ako, at ina-appreciate ko po ang Panginoon. Yung time po na yun, tahimik lang ako, inaalala ko lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko po, personally. At alam niyo po, habang nandun lang ako, at ina-appreciate ko ang Panginoon, alam niyo po, na-realize ko, at nakita ko yung sarili ko na hindi ko na makita yung sarili ko po sa mga dati kong pangarap. Alam niyo po, yung time na yun, mag-isa lang ako, pero naiiyak po ako eh. Sabi ko, Lord, hindi ko na makita yung sarili ko sa dati kong pangarap. Parang bago lang mag-camping, nandun yung mga what ifs mo. Habang saglilingkod ka, parang nandun yung battle sa isip mo. Pero after camping, dahil lang sa anointing ng Panginoon, ipaparealize niya sa'yo na ito yung pangarap ko sa'yo. Ito yung gusto ko sa'yo. At nalala ko po, ang sabi ni Pastor Boy, pag nandun ka na sa anointing, yung pangarap ng Diyos para sa'yo, magiging maganda para sa'yo.
At wala ka ng ibang gugustuhin pa, kundi kunin ito at tuparin ito para sa Panginoon. Amen po. So, yun nga po, nung time po na yun, sobrang ina-appreciate ko po ang Panginoon. At kasi, hindi po mali ang Diyos na katagpuin, i-correct, i-remind po ang bawat isa po sa atin. At alam ko po, lahat po tayo ay meron ding testimony. Amen po, tunay nga po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita na ang sino mang humahanap, sino mang nagugutom, sino mang nauuhaw, ay papakainin at paiinumin ng Panginoon. Amen po. So, yun lang po ang nais ko pong i-share po sa hapon pong ito. Nawa po ay na-encourage po tayo sa mga bagay na napakinggan po natin. So, ang lahat po ng papuri ay sa Panginoon. Amen po. So, minsan pa po, mag-pray po tayo sa hapon pong ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy Lord, na-appreciate ka namin sa buhay ng bawat sa amin. Salamat sa mga bagay na ginawa mo sa amin. O Diyos, salamat dahil sa patuloy mo kaming pinag-uumapaw. Hindi ka pumalya na kausapin, nakatagpuin kami every time, Panginoon, na kailangan ka namin. Always ka lang nandyan, O Diyos. Na Lord, patuloy na ayusin mo pa ang mga paglilingkod namin. Hayaan mo na mas lumalim pa ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na dumating ang pagkakataon sa amin na hindi ka na namin magawang iwanan pa. Hindi nandun yung magkaroon kami ng strong desire pa, Panginoon, at matatag na puso na magpatuloy at magstay kahit na namang mangyari, Panginoon. Salamat, Lord, sa anointing mo. Salamat, Holy Spirit, sa pagkilos mo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus. Amen. And God bless po sa bawat